Hi Leos, mag-concentrate, mag-wish or magtanong. Isa lang habang sinashuffle ko yung cards niyo. Mag-wish or magtanong guys kasi baka sakaling masagot ng cards. Meron kayong bagong uumpisahan sa buhay niyo kung saan may financial. Pwedeng mag-start kayo ng business niyo. Pag-asawa. Meron bagong yung buhay niya, yung buhay niyo guys. Pwedeng partnership, pwedeng hindi rin asawa sa mga walang asawa. May natapos na sa babae. Nakalayo na siya o lalayo na siya sa isang sa isang relasyon, sa isang sitwasyon. Kung mahirap guys, lalayo na kayo dun, yung energetically guys. Magiging matibay na rin kayo. Kung sino man dito yung medyo pinanghihinaan ng loob o nawawalan na ng pag-asa. Concentrate. Let's begin to see where this goes. May success kayo. Maraming success guys. Saan itong manggagaling, hindi natin alam. Yung iba guys, mag-abroad. Mag-abroad yung iba. Mag-abroad yung iba. Yung iba naman babalik galing abroad. May babalik galing abroad. Successful na siya. Okay. Yung iba guys, babalik kasi parang nasasakal siya doon sa pinanggalingan niya. Meron dito guys, yung uuwi, meron kayong i-rebuild na isang matibay na tawag din yung foundation. Yung iba naman guys, kung hindi mag-abroad o hindi galing abroad, meron dito yung success kasi panahon nyo na yun. Panahon nyo na ngayon. Ngayon na yung panahon nyo. Okay? Ulit-ulit. Ngayon na yung panahon nyo. Kumbaga, nasa right track na kayo tsaka right timing. Wait guys Si God ang may guys, may pakanan lahat na to. Lahat ng swerte mo, si God na ang gumagalaw. Kasi right time na nga eh. Yung iba guys, babalik. Kung sa love ito guys, lalo na sa mga hindi, kunyari guys, meron kayong karelasyon nasa malayo. Sakal na sakal siya doon or guys, wala siyang magawa. Hindi kaya mahawakan, hindi niya alam kung anong ginagawa mo. Ganon guys, naguguluhan siya, nalilito. Kaya hindi na mapakali, nag-decide na babalikan ka o magkikita kayo. Successful na yung taong to guys. Excuse me. Successful na itong taong to. Depende kung kayo ito guys yung babalik na successful. Tapos may i-rebuild dito sa kung nasaan man yung minamahal nyo. Pwedeng mag-rebuild ng
foundation ng pagmamahalan or emotional foundation na talagang matibay yung pundasyon. Tapos kung pwedeng dalawa guys, pwedeng love and financial. Yung foundation is talagang stable na. So kakayanin nyo ng lahat. Wala na kayong hindi makakaya. Pero guys, maghintay lang kayo ng 8 days, 8 weeks, 8 months. Within 8 days, 8 weeks, 8 months, saka ito mag-ano guys, meron ng fruition. Okay? Yung iba guys, hahanapin kayo ng mga ex nyo. Hanapin kayo, tawag nito, hindi nila kayo alam kung nasaan na kayo ngayon. Yung iba sa inyo hindi alam. Yung iba lumipat. Yung iba, guys, lumayo na. Pwedeng nag-abroad din. Ganyan. Gusto ulit makita kayo at baka meron kayong masimulan na guys. Kaya lang, pagdidesisyonin niya kayo. So, parang, bakit ang bilis mo naman akong pagdesisyonin, ang tagal na natin na hindi nagkita. Ngayon lang tayo nagkita. Pagdidesisyonin mo na ako. Yan ang sabi niyo guys. Reverse the rules guys kasi reversible naman. Meron nagmamahal sa inyo pero pasikreto lang. Gandang-ganda daw sa inyo guys. Nasa malayo hindi nyo kasama. Meron siyang asawa o jowa siya dun sa kung nasaan man siya ngayon guys. Sinabi niya, wait lang guys Sinabi niya parang napapansin na ng kasama niya o partner niya na parang iba ang iniisip nitong lalaki. Nitong guys, meron siyang sinisikreto. Tapos hindi siya umamin. Sabi niya, wala akong iniisip, trabaho lang yung iniisip ko. Pero ang totoo, kayo yung iniisip niya. Malayo siya sa inyo guys. Pwedeng nasa ibang bansa din, pwedeng malayo yung lugar niya talaga sa inyo. Hindi kayo magkasama. So, ibig sabihin, yun. Pwedeng overseas din guys talaga. Sabi niya, sabi ng jowa niya na babae o asawa niya babae, ba't ba lagi nakatulala? Ano ba nasa isip mo? Yan guys. Yun ang guys, baka pag gusto kayong makita nito o gusto kayong kausapin nung lalaking to, minahal kayo nito talaga. Minahal niya kayo. Tapos guys, may iiwanan siya doon sa malayo, guys. Kung kasama niya man ng jowa o asawa niya papunta sa inyo o pabalik sa kung nasaan kayong lugar, guys, pwede kasing lumaki siya diyan sa isang lugar, nasa isang lugar lang kayo. Pwedeng sa isang barangay o sa isang town. Kaya ganyan guys. Pero once na guys, na lumapit na siya, nandyan na siya sa town na yan, iiwanan niya yung babae. Yung niya, jowa or asawa niya. Secret lover yung iba sa inyo guys Secret lover ng lalaki. Meron kayong wini-wish guys. Sana sabi niyo panalo ako. Magiging masayang-masaya ako kung nakuha ko ito. Buong pamilya ko magiging masaya. Makakatulong din ako sa iba. Basta sa pamilya ko, may bibigay ko lahat ng gusto. Oh my God.
Guys, meron kayong wish fulfillment guys na darating. Maraming celebration. Meron kayong news about sa swerte. Okay? Parang guys, kung dati guys, um, alam mo yung lagi kayo nagdadasal na parang hindi binibigay. Yung iba sa inyo, 4 years na. Ngayong 4 days, 4 weeks. Hindi naman 4 days. 4 months, 4 weeks, 4 months, 4 years. Or 4 decades na guys. Hindi binibigay. Kumbaga guys, kung 40 years na hindi binibigay. Ngayon guys, baka magulat na lang kayo biglaan. Kung ano yung pinagdarasal niyo, lalo na pag nakahiga kayo. Yun guys, yun na yung bibigay sa inyo. Yung iba naman guys, or pwedeng both ibigay ang love and sa swerte. Very lucky to guys, opportunity. Tapos meron pang dito guys, yung iba naman guys, nag-iisip kung paano ba mag-level up ang relasyon nyo. So, baka guys, mag-propose sa inyo. At may magaganap na kasalan. Baka sa May. Or basta, hintay ng 5 days, 5 weeks, 5 months. Doon na may bibigay guys. Doon yun na malalaman yung katotohanan. Doon na kayo gaganda ang buhay talaga. Talaga may marireceive kayong ikatutuwa nyo. Wish fulfillment nyo kasi yun. Kung ano yung pinagdarasal nyo guys, 4 days, 4 weeks, 4 months, 4 years, 40 years, yun yung darating. Kaya nga sinabi, importante lagi magdasal. Ang ganda naman. Wait lang guys, Meron hindi nakikipag-usap sa inyo o ayaw niyong kausapin. Guys, kasi busy na kayo. Busy na kayo mga Leo. Hindi na kayo naniniwala. May taong nakasakit sa inyo. May taong nakasakit sa inyo. Isang air sign. Kung hindi air sign, isa siyang guys, parang bossy siya guys, bossy. Yung iba naman guys, maghihiwalay guys I'm sorry, maghihiwalay guys. Maghihiwalay iba sa inyo guys. Kasi guys, yung lalaki, meron siyang inaabangan. Okay, may inaabangan siya. Meron siyang, alam mo guys, yung parang, yung parang may kalungkutan. Parang may kulang pa sa kanya. Tapos sabi niya, parang nagsasawa na siya. Ganun ba? Tapos yung iba naman sa inyo guys, okay lang. Sabi niyo naman. Yung iba naman guys, yung lalaki talaga, malulungkot siya, oo. Pero guys, pwedeng kayo ang gumawa guys, kayo mga babae Leos. Pwedeng kayo yung gumawa ng hiwalay. Kasi may nalaman kayo na pwedeng naghanap siya ng iba. Habang kayo ay pa lang guys, may relasyon pa kayo. Yun naman nang hindi naman katanggap-tanggap guys, no? Yan. Yung iba naman sa inyo guys, yung lalaki naman ang
talagang magsasabi, na hiwalay na kayo. Vice versa. Baka guys, okay. Napagod na guys, napagod na kayo o may napapagod na sa inyo. Depende kung sino yung ano, hindi ko alam kung sino dito yung sino. I mean, sino yung napagod, sino yung basta meron tao dito na napagod na sa relasyon. Nagsawa na, napagod na. Okay? Kaya guys, para kasing guys, yung babae, ang dami niyang hinahawakan, ang dami niyang responsibilidad. Tapos yung lalaki, parang 3 lang ang hinahawakan niya. Kung baga sa guys, sa 10, yung babae, siya yung mas mabigat ang burden na dinadala. Kumbaga 7 sa kanya, 7. Kung baga guys, yung lag, okay, yung lag. Sa isang relasyon, I mean, yung, kunyari guys, may mga bubuhatin. Sabihin natin yung mga hollow blocks. Sa relasyon nyo, buong relasyon nyo guys, yung iba guys, 16 years, yung iba 16, pwede, basta ganun guys. Kahit, regardless dun sa sinabi ko na, na, I mean, yung duration or yung timing. Meron dito guys, yung babae is mas marami siyang load na binubuhat. Kumbaga sa hollow blocks, 7 yung binubuhat niya na hollow blocks. Samantalang sa lalaki is 3 lang. Okay? 3 lang yung binubuhat. So, kung sino yung guys, siya yung gagawa ng kung sino pa yung naghihirap, siya yung, I mean guys, unfair din, oo. Pero guys, parang aayaw na talaga yung babae. Kaya may kalungkutan yung lalaki dito. Okay? Aminado na siya or aaminin niya. Kung di pa kayo naghiwalay, pero dito guys yung nahihirapan na yung babae. Tapos, makikipaghiwalay na. Nagsawa na. Sabi niya, buhatin mo naman tong 3. Kasi 7 na yung hawak ko. Ayoko na. Mula nung nagsama tayo, 3 lang na hollow blocks ang buhat mo. Ako 7. Nakaano yun sa balikat ko. Tapos ikaw pa may ganang ang yabang-yabang mo. Ang igo-igo mo. Hindi ka magpatalo. Ganyan guys. Guys, wait lang Guys, kung sino man yung nahiwalay or hihiwalay, meron agad guys, may kapalit agad guys. May kapalit agad kayo guys. Kumbaga guys, mag-aano lang kayo 9 days, 9 weeks lang na pahinga guys. Meron na agad kapalit. Yung iba sa inyo meron na talaga. Magdi-decide kayo. Magdi-decide kayo na ayaw nyo ng gulo. Hapong-hapon na kayo sa gulo. Sa utak, punong-puno na. Masyado nang overwhelming ang mga nangyayari. Sabi mo, yung iba naman guys, ikakasal yung guys, yung anak nyo, ikakasal. Ito ba guys yung mag-asawa, aside from sa sinabi ko kanina, makakabuntis yung anak nyong lalaki. So, habang pa siya guys, hindi pa siya, nasa murang edad pa siya. I mean, hindi naman mura. I mean, bata pa siya, hindi pa siya nakatapos. Magkakaanak siya ng lalaki. Yung anak niyong lalaki, magkakaanak ng lalaki. Yung anak niyong lalaki, nakabuntis, magkakaroon siya ng anak na lalaki. So, visit na visit kayo guys. Aside from that guys,
um, makaka-decide kayo na ayaw nyo na ng gulo. Ayaw nyo na ng gulo. Tapos na ako sa 9 years, 9 days, 9 weeks, 9 months na iyak, na pagsisisi kung bakit ko naging jowa ito o nagpakasal ako dito. Ngayon guys, magde-decide na kayo na gusto nyong maging masaya at meron kayong agad na kapalit guys. Meron kayong kapalit na ano guys, na tawag nito, na meron agad ka guys na sasalo sa inyo. Okay? Ako kung saan kayo magiging masaya. Right decision niyo guys kasi ang dami nyong guys, regret sa buhay. Ang daming gulo, ang daming yung iba guys, marami yung anak. Kahit marami kayong anak guys, meron sasalo sa problema nyo ha. May sasalo sa problema nyo. Lalo na sa mga babae. May sasalo, magkakaroon kayo ng katuwang sa kahit hindi niya anak yun, tatanggapin niya, alang-alang sa'yo. Ganun guys. Yung iba naman guys, kahit maraming anak, makakapag-asawa ng foreigner. Okay? Yung babae, makakapag-asawa ng foreigner. Pagkatapos ng 9 years o 19 years na sa ex na nahiwalay kayo dun. Kahit marami kayong anak, pananagutan niya daw, sabi niya. Kasi mahal niya kayo. Wait lang guys. Oh, si God pala may gusto nun guys. Tapos na yung nyo guys. Yung kaguluhan ng isip nyo. Tapos na yung paghihirap nyo sa mga anak nyo, mga sakripisyo nyo. May reward na kayo guys. Kung makakapagtiis kayo Kung makakapagtiis kayo sa mga nangyayari sa buhay nyo. Nakapagtiis kayo. Kaya siguro kayo may reward. Ngayon, give up nyo na lahat. Tapos yung mga kasama nyo lang, mga anak nyo. Tapos meron kayong, guys, may sasalo agad sa inyo. Hintay lang kayo ng 9 days, 9 weeks, or 9 months. May sasalo sa inyong mga, problema. May makakatuwang kayo. Yung iba naman guys, kahit hindi love life, may makakatuwang kayo. May tutulong sa inyo. Isang lalaki. May nalaman yung babae na nung umalis daw yung asawa niya, may lover siya. Okay? Nag-magic yung asawa niya, guys. Nag-magic. Napaniwala siya na may pupuntahan lang daw siya. Okay? Ngayon, nalaman niya, nako. Ngayon, susugudin niya yung lalaki, guys. Susugudin niya asawa niya. Sugudin niya, gwapo pa naman ito, gwapo. Kung sino sa inyo guys na nakakakilala sa ganito, susugudin yung asawa o pwedeng kayo ito guys, na hindi nyo alam na susugudin kayo ng asawa nyo, malalaman niya na meron kayong iba. Okay? Yung lalaki lang, yung babae lang ang dito guys, sasabihin ko naman kung i-reverse nyo yung roles. Pero ito, hindi ito reversible kasi queen and king ito. Hindi natin pwedeng sabihin na yung queen is king yun. Hindi ganun po. Hindi katulad kasi ng iba guys. Hindi ko na lang ang karamihan guys na nagbabasa ng tarot. Alam kong energy to guys, pero hindi ka magiging, kung queen ka guys, hindi mo ang king of wands. Kunyari guys, queen of sword ka, hindi ka pwedeng maging king of wands din at the same time. No. Hindi yung iba kasi guys, ikaw to, ang very assertive ka,
alam mo na yung mangyayari, alam mo na na ganito, itong Queen of Sword, assertive ka, alam mo na yung totoo, kahit magsinungaling, ang ano, tapos maya-maya may lumabas na King of Wands. Ang sasabihin ng ano guys, ng ibang tarot readers, ikaw din tong King of Wands. Which is very, paano ka? Anong sense, I mean, what's the point na meron King and Queen of Sword and King of Wands dyan? Sana wala na lang ano. Kasi ang Queen is Queen lang guys, ha? Hindi mo pwedeng i-embody ang King. Okay? Kasi ang Queen of Sword is malakas na yan. Malakas na yan. Hindi mo i-embody yung King of Sword ulit. Kunyari, Queen of Sword, King of Sword, it means talagang ibang tao yun. Okay? Kung ano naman kayo, bakla tomboy, makikita ko rin dito na bakla tomboy kayo. Guys, pero kahit anong gawin mo, guys, hindi mo pwedeng sabihin queen ang king and vice versa, king ang queen, okay? Yun lang po ang gusto kong, ganun lang po ako magbasa talaga guys kasi yung ano kasi guys I mean traditional tarot, hindi ka pwedeng magsasabi ng isa lang yan, isang tao lang yan. Ilan ang kings and queens? Ang dami guys. So lahat yun i-embody mo? What's the sense na nagbasa ka pa ng tarot, guys? Paano? Bakit? Anong point? Di sana hindi na lang nila nilagyan ng tao yan. Ganun, guys. Okay? Pwede hindi ko naman guys sinasabing guys. Hindi ko naman sinisiraan ko yung iba. Kaya lang, guys, inaano ko lang yung sa akin. Okay, balik na tayo, guys. Yan guys, meron susugod. Susugudin nyo. Kung may babae kayo guys, malalaman nyo na may babae yung asawa nyo, then galit na galit kayo, susugudin nyo. Pwede din nyo rin itong marinig. Marinig nyo lang na meron palang ibang Kunyari guys, biglang may nag-away sa kapitbahay. So ito na yun. Kung hindi ito nangyari sa inyo. Pwede rin itong mangyari, pero depende yan guys kung yung timeline niya. Okay? Kaya ingat kayo mga lalaki kasi mahuhuli kayo ng asawa nyo. Meron makikipag-usap guys. Move on na tayo doon. May makikipag-usap guys na guys na isang layer. Minamanmanan ka niya sa Facebook or gustong-gusto ka niya. Hindi naman stalker. Hindi naman guys. Necessary na stalker siya. Isa pa to guys Aside from that, meron perang malaking darating. Yung malaking perang darating na ito, stability to guys, stability. Ito yung wini-wish mo. May wish ka na naman. Pwedeng isa lang din kanina to yung sinasabi kong may darating. So, may 9 na naman dito. I mean guys, meron kang wini-wish or may biglaan na magugulat ka na darating. Pero isa yun sa winish mo. Or wini-wish mo pa lang din ngayon, hanggang ngayon. Pero parang nakalimutan mo na. Ngayon, bigla siyang darating guys. Sakay siya ng isang guys. I mean, mabilisan siyang dumating. Tapos sinabi sa'yo guys na, uy, may ganito, ganyan. Meron pagkakakitaan na ganito. O kaya, kung yung iba naman kasi guys, nag-wedding or nagtataya-taya sa mga tumaya ka na, tapos hindi mo pinansin. Kasi saglitan lang, biglaan baka mawala siya guys.
So, baka ma-miss opportunity niyo to. Eh, matagal niyo na tong hinihintay or matagal niyo na tong winish. Okay? Kaya ano guys, talagang bantayan niyo guys. May biglaan na ano, huwag kayong ano guys huwag kayong tawag nito. Antabayanan niyo yan, antabayanan niyo. Huwag niyo sanang ma-miss. Dami naman pera. Matatapos na Leos. Okay? Kung kayo man ay 3 days, 3 weeks, 3 months nang nagmumukmuk, 3 years. Dahil yung iba walang trabaho guys. O tinanggal sa trabaho, naghintay ng 12 months, 12 days, 12 months, 12 weeks, or 1 taon. Ano guys, merong darating sa'yo na opportunity sa trabaho. Kung trabaho, business, basta may financially, ano guys, pero kung ano to kikilos ka dito hindi yung ano guys Aside from sinabi ko kaninang swerte na 2 beses, may swerte ka na naman pangatlong beses. So may hinintay kang 3 days, 3 weeks, 3 months na sobrang pwede guys na ano hindi lang 3 months, pwedeng hanggang 1 taon. Hinintay mo yun. Yung iba natanggal sa trabaho yung sinasabi ko kanina. Dahil akala nyo, doon na kayo Akala nyo, doon na kayo. Tapos guys, meron opportunity na darating. Okay? Magbibigay sa inyo ng financial windfall. Okay? Para siyang guys, alam mo yung marami siya guys. Marami siya. Pero kumikilos kayo dito so malamang trabaho ito. Okay? Pero maraming pagkakakitaan. Or guys, iniisip nyo na magtayo ng business, syempre magtatrabaho rin kayo dun, mag-e-effort kayo dun. So, lalago siya guys, lalago siya. Pagkatapos ng frustration nyo. Okay? Meron kasi kayong didibdibin na about sa financial. Ngayon, pagkatapos niyan, ayun, boom. Doon na. Yung iba naman guys, tinird party. Okay, tinird party kayo. Natapos na kayo. Hinintay nyo. Para kayong tanga na naghihintay. Para bang guys, yung kalahati ng puso nyo nandun na. So, hindi na tumitibok-tibok ng guys, sobrang sakit talaga. Hindi na titibok, parang hindi na makakaano pa ng iba. So, ngayon guys, yung iba, may darating guys na opportunity sa love. Opportunity sa love. Pero, nakita ko talaga dito is financial. Financial siya. Wait lang guys, may kukwentahin tayo. 20... Wait lang. Para makita natin yung root cause niya or yung timeline niya. Wait lang po. Okay. Meron kayo matatanggap guys o may opportunity kayo na talagang matatanggap kayo sa work o magkakaroon kayo ng work, tanggap kayo agad. Okay? Kung financial to. Pag sa love to guys, na third party kayo talaga. Okay? Na third party. Sobrang mahal na mahal yun. Sobrang masakit. Masakit talaga guys. Bigla na lang. Namatay yung nyo guys. Yung iba sa inyo, 3 months lang kayo. 3 days, 3 months, 3 weeks. Or 3 guys, 3 years, tapos wala na. Tapos akala nyo yun na yun. Mahal na mahal, binuhos nyo na lahat-lahat doon, tapos biglang nawala. Na parang bula. Tapos guys, meron dito mag-e-effort para sa inyo Yung iba guys, baka yan ang makasama nyo habang buhay na. Yung susunod. Okay? Kaya, huwag na kayong magmukmuk. Huwag na kayong financially, emotionally, huwag na kayong guys sa kawalan
Huwag na kayong mag-stay sa kawalan. I mean, huwag na kayong magtambay sa isip niyo na walang-wala akong ganito, iniwan ako na ganito. Kayo ang masisira diyan. Oh, may ini-stalk kayo guys ng ano. Nami-miss kayo ng isang nagsinungaling, nag-cheat, liar, cheater. Ayan, yan ang nag-miss-stalk kayo niyan guys. Miss na miss kayo. Gusto kayong kausapin guys. Toxic yung taong yan. Toxic siya. Nako, huwag niyo nang patulan guys ha. Huwag niyo nang patulan. Huwag niyo nang balikan kung sino yung guys, nagsinungaling sa inyo ng paulit-ulit hanggang 7 years o 7 months, 7 days o 7 times. Huwag niyo nang huwag niyo nang yun guys. Tanggapin. Wait lang ha. Wait lang ha. Lover nyo guys. Lover nyo. Yung iba guys, may sasabihin ako. Kung sino yung lover nyo ngayon, okay, na nakakaramdam kayo ng kakaiba. Okay? Kasi guys, yung iba sa inyo guys, inano lang guys yung iba sa inyo, may gayuma guys ha. Ginayuma kayo ng iba dito sa inyo ha. Yeah, kasi miss na miss nyo eh. Aside from sa sinabi ko kanina, meron dito guys yung miss na miss nyo. Kahit niloko na kayo, miss na miss nyo pa rin. Tapos pag nandyan siya, ayan ka na naman. Kahit ang dami na niyang kasalanan. Okay? Sabihin lang niyang, konting lambing lang, andyan na naman siya guys. Naniniwala na naman kayo. May gayuma guys yung iba sa inyo ha. May gayuma. Lover niyo lang to guys, lover. Hindi niyo to asawa ha. Hindi niyo to asawa. Lover niyo lang. Yung iba naman guys, third party niyo ito. So, patay na patay kayo dito guys. Pero guys, hindi lang kayo yung kinakausap niya. Ha? Kung third party nyo ito, hindi lang kayo ang kinakausap niya. Meron pa siyang ibang kinakausap. Ha? Yan ang tandaan nyo guys. So, kung ako sa inyo, total, may mga sari-sarili naman kayong isip o desisyon. Pero kung iti-take nyo ang advice ko, wala pa nga akong advice. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung third party na ito or kung sino man yung kinalolokohan nyo. Kasi gumagawa rin sa inyong patalikod yan. Okay, may mga ini-stalk din siyang ibang babae o ibang lalaki. Okay? So kayo naman, sige lang, sige. Sorry na, sige, kiss and make up, ganyan, mga, ganun. Ayan na naman, maniniwala naman kayo. So, parang nasa repeating cycle lang kayo, guys. Okay, nasa repeating cycle lang kayo. Hindi na kayo, parang kayo nasa loop, guys. Or nasa guys, nasa Ferris wheel. Ikot-ikot. Ganyan, guys. Hindi na kayo makakawala dun. Yan ang guys. Isipin mo sarili mo. Huwag kang magpapaloko, ha? Meron dito guys na meron guys dito na isang lalaki may kaya siya o kaya niyang mag-provide. Yung iba guys, binibigyan kayo ng gusto nyo. Okay? Binibigyan kayo ng gusto nyo.
Yung iba naman guys, may kapalit. Okay, bibigyan kayo tapos may kapalit yun na ano, alam mo na. Okay. Yung iba guys, kayo yung third party niya. Itong medyo may kaya na hindi naman siya, pwedeng mayaman na mayaman siya kasi mapagbigay siya eh. So, ibig sabihin hindi siya nauubusan. Um, Kaya lang guys, meron tong ano guys, yung iba sa inyo third party, okay? Tapos guys, ano, may kapalit yon. May kapalit na ano yun, okay? Ganon. Alam niyo na ibig ko sabihin. Yung lalaking to, third party niya kayo. So, kayo din guys, pwede ring third party nyo itong naghanap kayo ng may kaya. Kung hindi naman kayo ito, kunyari guys, kung hindi naman kayo yung ano guys, naghanap ng ganyan is, baka ang kausap ko dito is yung lalaki. Kung sino yung lalaki may kaya, mabait, lahat binibigay sa ano, wag mo nang gawin kasi, ano guys parang, baka mamaya kasi guys, maabuso ka din, okay? Yung pera mo, maabuso ng kung sino-sino. Yan lang guys. Yung iba naman guys, kung may asawa kayo, may kaya kayo. Yung asawa niyong lalaki na mababae siya. Nagta-third party siya. Okay? Hindi niya yun, ayaw niyang bitawan. Ayaw niyang umalis sa ganun na gawain. Matagal na niyang ginagawa yan. Almost 6 years na. Okay? Diyan siya masaya sa mga sexing babae. Yan, mahilig siya sa mga babae, puro babae. Pero yung iba guys, baka hindi niyo alam na nagaganyan yung asawa niya. So, tignan-tignan niyo lang. Tanungin niyo na lang kung anong bang gusto niya sa buhay niya. Excuse me. Yung iba guys, iiwanan yung kasal. Ah, I mean, okay lang. Yung iba guys, na ibang babae guys, pakakasalan kayo nung lalaki, yung lalaking kasal. Okay? Ano guys, bago kayo pa sa kasalan nito, marami muna siya naging babae. Okay? Napasakitan din niya yung asawa niyang babae. Yan. Yung iba naman guys, ikakasal ng wala kayong mahihita. Okay? Ikakasal kayo ng wala kayong mahihita. Kundi, sing-sing lang. Hindi ko naman sinabing huwag kayo magpakasal sa mahirap lang, hindi. I mean, kasi yung stability is malayo pa niyang marireach. Okay? Malayo pa niyang marireach. So, may magpapakasal dito na hindi pa stable ang buhay. Hindi pa, wala pang kaanuhan sa ano. Yung iba naman guys, yung ibang kasal, binabackstab kayo ng kasal nyo. Okay? May ibang babae na naman, pwedeng iwan kayo dahil sa babae. Okay? At mag-offer ng mas malaking pera, financial doon sa babae. Kung sino yung kabit. Okay? Yun lang naman. Maaari pwede niya kayong iwan. Dahil dun sa kabit niya. Sorry
So, guys, meron din to, yung babae niya, bibilan niya ng sasakyan, nagpapabili yung babae. Sabi, namimili na nga yung babae, oh. Sabi niya, bilan mo ako ng sasakyan. Wow, sana all. Sabi niya, bilan mo ako ng sasakyan. Nakapili na ako. Namimili yung babae ng sasakyan. Tapos, bibigyan siya nung isang taong may kasal or married, bibigyan siya ng perang malaki para mabili niya yung sasakyan. Okay? Yan yun. Basta meron tao dito na makakabili ng sasakyan dahil tulong ng isang guys, may taong may kasal. Pero may masasaktan siya. Hindi niya alam na nasasaktan na niya yun. Siyempre, yung asawa nun. Yung iba naman guys, kakapili. Aside from sa sinabi ko sa kanina, baka may kakilala kayong ganito. Kung sino yung babaero, guys, pwede siyang mawala. Hindi ko alam kung bakit. Iiwan niya yung pamilya niya, maiiwan na yung pamilya niya. Dahil sa puro siya, guys, puro siya paiba-iba ng babae. Paiba-iba ng babae hanggang sa mawala siya o magkasakit siya. Tapos, guys, wala na siyang, hindi niya binibigay sa pamilya niya yung pera, kundi dun sa babae lang. Okay? Yung iba naman guys, na ibang babae, sasama sa guys, sa taong mapera at iiwan niya yung kasal niya. Okay? Iiwan niya yung kasal niya. Naghahanap ng stability, financial stability yung babae, iiwan niya yung kasal niya. Yung asawa niya, iiwan niya. Yung iba guys, may pupunta sa inyong kababata nyo o kakilala nyo dati. Basta meron kayo na kayong nostalgic memory. Meron na kayong na effort na, kunyari guys, may na-invest na kayo na effort, time, ganyan. Pwedeng barkada nyo, kaibigan nyo, nung high school, ganun. Basta past life nyo. Meron kayong guys, pupuntahan na or aalis kasi masyado ng guys, mabigat. Ngayon, dalawa yung opportunity nyo na darating. Yung iba sa inyo guys, panalo pa rin yung mga anak nyo bandang huli. Kaya maganda pa rin ang future nila. Okay? Yung iba guys, mag-abroad para sa mga anak. Okay? Kasi nga, nagkukulang, ganun, o kaya something na mas maganda pa yung buhay sana pag nag-abroad ako. So, makakaalis kayo. Yung iba naman guys, nakaalis na or guys, para sa mga anak. Yung iba naman guys, may pupunta kayong inuman ng mga barkada nyo. Inom-inom kayo, ganun. Mag-chill out kayo, ganun. Wala namang masamang mangyayari. May magbabalik, pero nasobrahan na yung sakit na dinulot. Nasobrahan na yung sakit na dinulot. Yung iba guys, mag-o-offer ng kasal ang babalik. Okay, para kaya lang baka magdalawang isip kayo. Kasi nasaktan na kayo ng sobra. Kumbaga wounded warrior na kayo guys. So, parang, ito na naman. Pero this time, kasal na yan guys. Kasalan na. Magpo-propose siya sa'yo ng true love niya na ngayon. Daw sabi niya.
Pero nandito kasi yung justice, so totoo yan. Yung, wait lang guys baka maikasal ka sa ex mo. Yung iba sa inyo, ikakasal sa ex. Okay? Pero wag yan hintayin guys. Huwag nyo hintayin. Move on with your life. I mean, kung kayo, kung hindi, hindi. Yung iba sa inyo guys, alam nyo na babalik ang ex nyo. Okay? Or kung hindi to love guys, pwedeng love nga. Yung iba naman guys, ito ang ano niya ha. Meron kayong dati na ano guys, rineject kayo. Okay? Pinag-anuhan nyo lahat yun. Ngayon, kunyari financial ito or something na kunyari guys, nilipat kayo sa ibang lugar o magmamigrate kayo. This time around, makakapunta na kayo or makakapasa na kayo at makapunta na kayo. Okay? So, tuwang-tuwa kayo. Yes, nakapasa rin sabi mo. Hindi ka naniniwala nun. Pero, kunyari guys, sa mga embassy, kunyari, US Embassy, unang-una mong application, or apply mo, hindi ka natanggap ngayon, matatanggap ka na. Okay? So, makakapunta ka na ng US or somewhere na gusto mo. Ma-approve na bibigyan ka ng visa, ganun. Yun ang magugustuhan mo. Talaga na offer ni God sa'yo. Tapos yung iba guys, ex nga, baka pakasalan na kayo ng ex nyo. Okay? Yung iba, hindi naman lahat na guys. Depende kung sinong dito guys. Okay? Kasi yan kung ano yung nararamdaman mo, yun. Okay? Kung malapit doon sa sinasabi ko, nararamdaman mo. Yun ang magkakatotoo guys. Hanggang dito na lang po Leo, sa susunod ulit, kita tayo ulit. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, and subscribe. Sana yung mga advice ko, paki-take din. Kasi alam ko naman na hindi man naman masama yung mga advice ko. Wala namang mawawala doon kung susundin nyo. Pero may sarili naman kayong desisyon. Pero wag niyo sanang itrato na yung advices ko na makakasama sa inyo kasi hindi yun yung yung intention ko. Gusto ko lahat maging mabuti ang future nyo. At sa kahit ganito ng paraan na makatulong ako, at least kahit sa maliit na bagay na ipaparating ko yung mga gusto ko sanang ibigay sa inyo na advices o mga something na pwedeng mangyari in the near future. Yun lang po, Leos. I love you all guys and sana ma-bless tayong lahat, lalong-lalo na yung mga Leos na nahihirapan o mga tao na nahihirapan sa kanilang mga buhay-buhay. Dahil lahat tayo may pasanin sa buhay, sana ma-lift up ang mga spirito natin para mas magandang malabanan natin, para malabanan natin mga problema na nangyayari sa buhay natin. Hanggang dito na lang po, Leos. God bless us all. Good night. Bye, Leos. Thank you.